Okay, good day po. Meron po tayo ditong tanggap na donut maker. So, ito po ay katulad lang din naman ng rice cooker na merong heater. So, matik yan, meron tayo ditong thermal fuse. So, ang first step na ginawa ko dito, tinester ko yung plug. Hindi naman siya pumalo. So, ibig sabihin nun, matik yan, sira na yung ating thermal fuse. So, meron tong 4 na tornilyo sa ilalim para mabaklas natin yung pinaka-takip niya. Kasi sa ibabaw ng mismong takip na yan, nandun na mismo yung pinaka-hot plate niya. So, yan. Kung nakikita po ninyo, yung paikot na yan na letter E, letter G, yan po yung kanyang heating element. So, ang ginawa ko dyan, tinester ko lang. Then, nung nakita ko na okay pa yung kanyang heating element, so, yun yung thermal fuse na nakabalot sa ating spaghetti tube. So, ginawa ko dyan, tinanggal ko lang to para hindi tayo mahirapan na magpalit. So, yung mga ganitong appliances na ginagamit natin for business, para sa akin po ay hindi po siya practical na gamitin pang negosyo. Kasi kung titignan po natin yung quality niya ay hindi po ganun kaganda. So, ayan. Kung nakikita po ninyo, ayan, tinester ko po yung thermal fuse, busted po siya. Yung mga ganito pong thermal fuse, mas mataas po siya ang degree Celsius niya kaysa sa mga ceramic. Meron po kasing variable na temperature to, meron 185, 200, 210 hanggang 230 degrees. So yung pinalit po natin dito ay as is lang din na metal type, 185 degrees na 10 amperes. So ayan, kung nakita po ninyo, hindi ko po siya hininang, kinrim ko lang po siya. Kasi po pag hininang po natin siya, masisira lang din po agad. So ayan, kung nakikita nyo, nagputol lang ako ng Y-lugs, then kinuha ko lang yung dulo. Yan po yung ginamit ko sa kanyang pangdugtong. So ito po nga palang natin na to, donut maker is 110 volts po. Pero kahit po siya 110, pwede po natin itong ma-testing sa 220 volts. Kasi mataas po kasi yung watts nito kaya wala po tayong available na transformer para dito. So, yan. Kung nakikita po ninyo, kinabit ko na yung ating thermal fuse doon sa dating yung pwesto. Ayan, dinornilyo ko na ulit doon. Isang tornilyo lang naman yan na may clip. So, yan. Kung nakikita po, ganyan lang po siya magawa. Tapos, balik lang po natin ulit yung takip niyan pagkatapos. Make sure lang po natin na wala pong lalabas na metal part nung ating thermal fuse. Kasi pag dumikit po yan dun sa pinaka plate niya, magkakaroon po ng ground. Makukuryente po tayo. So, ayan. Tinornilyo ko na lang po ulit. Tinornilyo ko na po siya ulit. 4 lang naman po yung tornilyo niyan Yan. Bali yan po pala ay 110 volts po. Pero pwede nga po natin siyang testingin sa 220. Wag lang po na matagal. Kasi masusira po yung ating heating element. Yung matesting lang po natin na umilaw siya at makita po natin na uminit siya kahit na sandali. Okay na po yun. Wag na po natin pagtagalin. So ayan po. Pacheck po nung red na ilaw. Ayan po. Medyo mahina po yung ilaw niya. Ayan, pero umiilaw po. Ibig sabihin niya na okay na po siya. Wala nga rin po pala itong thermostat. Wala po siyang automatic na nasira na rin po. Yan yung pihita niya sa ibabaw. So yung temperature niya halos lagi nang nakatodo kung makikita. Ayan po, kung titingnan niyo po, sandaling minuto ko lang po siya sinaksak o segundo. Nakita niyo po, mainit na po agad. Umabot na po siya ng 79 degrees agad. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.